Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyo walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video at bibigyan ng komento ay ang balitang nakakaawa. Luis Manzano isinugod sa ospital, Jesse Mendiola emosyonal, at Vilma Santos iyak ng iyak. At ang video po na yan ay galing po sa channel ni Hot Chika PH. Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa description para mabisita nyo po. At huwag na natin patagalin to, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood para malaman natin kung ito ba'y totoo o fake news. Let's do this! Nakakaawa, Luis Manzano isinugod sa ospital. Jesse Mendiola at Vilma Santos iyak ng iyak. Balik sa Kapitolyo ng Batangas si Vilma Santos Recto matapos na siya ang manalo na gobernador, pero ang kanyang anak at katendem na si Lucky Manzano ay hindi sinuwerte na manalo na vice-gobernador. Samantala nagbigay naman ng emosyonal na mensahe si Jesse Mendiola kay Luis Manzano matapos nito matalo sa pagka-vice governor ng Batangas. Sinisisi naman ng ilan niyang fans na ang pagkatalo daw ni Luis ay dahil sa nag-viral na picture nito kung saan nangangampanya siya na naka-aircon. Samantala hindi personal na dumalo si Governor Vilma Santos Recto sa proklamasyon ng mga nanalong opisyal sa lalawigan ng Batangas ngayong ika-13 ng Mayo taong 2025. Ayon sa pahayag ng kanyang asawa na si dating Senador Ralph Recto, kasalukuyang nagpapahinga ang gobernador sa piling ng kanyang apo na si Peanut, anak ng kanyang anak na si Luis Manzano. Ipinahayag din ni dating Senator Ralph Recto na masaya ngunit may halong lungkot ang damdamin ni Governor Vilma Santos Recto sa kinalabasan ng halalan. Masaya dahil sa panibagong mandato na ipinagkaloob sa kanya ng mga Batanggenyo, ngunit malungkot dahil hindi pinalad ang kanyang anak na si Luis Manzano sa pagtakbo bilang Vice Governor ng lalawigan. Matapos nito ay lumabas din ang balita na matapos nga ang pagkatalo ni Luis sa naging pagtakbo nito bilang Vice Governor, ay labis ng dinamdam ito ng aktor. Kahit pa umano naglabas na ito ng pahayag sa kanyang naging pagkatalo ay hindi pa din ito akalain at matanggap ang naging resulta ng naging halalan kamakailan lamang. Dahilan upang may sugod nga sa ospital ang aktor, maraming netizens ang nag-aalala ngayon sa kalagayan ng aktor-host matapos ang unang pagkatalo nito. Tila nga dinamdam ng gusto umano ni Luis ang mga nangyari, kaya naman present ang kanyang ina na si Vilma Santos para damayan ang kanyang anak matapos ang pagkatalo nito, dahilan para hindi maka-attend ang gobernador sa naging proklamasyon ng kanyang pagkapanalo. Samantala sa kasalukuyan nga ay nasa ospital pa rin si Luis Manzano at wala pang inilalabas na pahayag ang pamilya nito hinggil sa dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Well, para sa akin mga tagapanood, hindi po ako sigurado kung itong balita na ito ay purong katotohanan, lalong-lalo na po yung pagkakasugod ni Luis di umano sa ospital dahil hindi nakakayanan yung pagkatalo sa eleksyon. Maraming beses na po natin nakita si Luis Manzano na nabigo o nasaktan sa mga bagay na hindi niya nakakamit, hindi niya nakukuha. Hindi po ba? Pero hindi naman siya umaabot doon sa punto na nadidepress at na-hospital siya. Hindi po ba, mga tagapanood? Kasi nakikita ko naman kay Luis Manzano, matibay po itong pagkatao. Hindi niya naman po siguro dadamdamin yung pagkatalo niya sa eleksyon. Ako, yun po ang tingin ko dito mga tagapanood, no? Baka ang balitang ito, kalahati totoo, kalahating peke. Yung kalahati po na sinasabi kong totoo, yung pagkatalo po ni Luis Manzano, totoo po talaga yan. At siyempre makakaramdam po yan na kahit papaano dismayado, masakit dahil siyempre nabigo siya dahil akala niya is ganun na siya kakilala o katanggap ng mga tao dyan sa Batangas. Yung pala hindi, at ito ngayon resulta ng pagkatalo niya. Ang peke naman po dito mga tagapanood is yung mauospital at dadamdamin ng todo-todo ni Luis Manzano yung kanyang pagkatalo dahil matibay po ito si Luis mga tagapanood, at panigurado ko na saglit lang sa kanya yan, makaka-recover din po yan dahil para ito
kumbaga ito'y pagsubok sa kanya na mas galingan niya pa, mas ipakita niya pa sa mga taga Batangas na deserve niya rin na maging isang politiko kagaya ng nanay niya. So, kayo na misga, mga tagapanood, kung ano sa tingin nyo, ito ba'y makatotohanan, totoo, o fake news. Nasa inyo po yung paghuhusga. Pero para sa akin po, ay hindi po ang kabuuang balita nito ay totoo. So, yun lang po mga tagapanood. Ito'y comment at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.